Patahimikin mo ang iyong kaluluwa, mahal kong anak. Ang sandaling ito ay isang mahalagang kaloob na may malalim na kahulugan para sa paglalakbay na iyong hinaharap. Huwag mong hayaang makawala ito sa iyong mga daliri, sapagkat ang mga salitang ibabahagi ko ay inihanda para sa iyo, dumarating sa sandaling kailangan mo ang mga ito. May mga impluensyang nagtatangkang guluhin ang iyong focus. Umaasang mamimiss mo ang komunikasyong ito upang mapahaba nito ang iyong pagkabalisa. Huwag sumuko sa kanilang layunin. Huwag hayaang pigilan ka ng anumang pag-aatubili sa pagtanggap sa mahalagang pagkakataong ito. Bitawan ang lahat ng bumabagabag sa iyong isipan at patahimikin ang ingay na nakapaligid sa iyo. Kung ikaw ay kasalukuyang nasa gitna ng mga abalang gawain, maghanap agad ng isang liblib na lugar kung saan maaari kang mag-isa. Mahalaga ang ganap na katahimikan upang maunawaan mo ang katotohanan ito. Sapagkat pinili kita, mahal kong anak, mula sa lahat ng tao upang tanggapin ang mga salitang ito. Patahimikin mo ang iyong puso, minamahal ko, sapagkat ang aking ibinabahagi ay siyang magbibigay liwanag sa iyong landas sa hinaharap. Handa ka na bang pumasok sa panahong ito ng kaliwanagan? Pagnilayan ito sa iyong puso. Kamakailan lamang, mayroon bang matinding pagpagod na dumaranas sa iyo? Hindi mula sa pisikal na paggawa, kundi mula sa isang di nakikitang pasanin na pumipilit sa iyong kaluluwa. Pakiramdam mo ba ay malayo ka kahit na nasa gitna ng iba, nabibigatan ng mga pagkabalisa tungkol sa mga bagay na darating pa? Alamin mo ito, aking minamahal. Ang mga damdaming ito ay hindi mga palatandaan ng kahinaan o kasawian. Ang mga ito ay mga reaksyon sa mga di nakikitang puwersa na naghahangad na guluhin ang iyong panloob na kapayapaan. Sa mismong sandaling ito ko iniabot ang aking presensya sa iyo ng higit sa lahat ng karaniwang paraan upang bigyan ka ng lakas. Ikaw ay nababalot ng aking mapagmalasakit na proteksyon, pinili upang kilalanin ang isang katotohanan na mag-aalis ng kadiliman na nakapaligid sa iyo. Hayaang tumimo ito ng malalim sa iyong kaluluwa. Ako ay kasama mo, ang iyong bahagi ay manatiling tahimik at makinig. Kung hahayaan mong gumala ang iyong atensyon ngayon, iwan mo ang mismong kanlungan na inihanda ko para sa paglalakbay ng iyong buhay. Handa ka na bang masaksihan ang isang pagbabago sa iyong mga kalagayan at lubos na yakapin ang aking pagmamahal para sa iyo? Upang mapatunayan ang katotohanan ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, kailangan mo lamang itong kilalanin. Upang palayain ang iyong sarili mula sa kung ano ang bumibihag sa iyo, buksan ang iyong puso sa aking pagiging malapit. Upang manatili sa sagradong lugar ng aking proteksyon, magtiyaga sa paghahanap sa akin. At kung may kakilala kang may pasan na tahimik na pasanin, ibahagi ang pag-unawang ito sa kanila, hindi sa pamamagitan ng mga mapagparangyang kilos, kundi sa pamamagitan ng iyong pamumuhay at pagpapahayag ng diwa nito. Napakabilis lumipad ng panahon, aking minamahal. Hayaang tumimo ng malalim ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa, sapagkat hindi ito isang pagkataon, kundi isang mahalagang tawag, partikular para sa iyong kaluluwa. Balikan ang iyong panloob na mundo, aking minamahal, habang nararating ka ng aking tinig ngayon. May kakaibang pakiramdam ba ng kawalan, isang tahimik na katahimikan na nagsimulang kumapit sa iyo? Marahil ay nakaupo ka kasama ng mga mahal sa buhay sa mga pamilyar na lugar, ngunit pakiramdam mo ay isa kang tagalabas, hiwalay sa tunay na koneksyon. Ang mga pang-araw-araw na tunog at pag-uusap ba sa paligid mo ay tila kumukupas, nawawala ng kahulugan, nagiging malabong ingay lamang. Kapag iniisip mo ang iyong sarili, naisip mo ba minsan kung may mali, kung ikaw ba ay napapagod na lamang, o kung ang iyong presensya ay nakakalimutan? Nakakaramdam ka ba ng matinding kalungkutan kahit na may isang tao sa paligid? Yakapin ang katotohanan ito, aking minamahal na anak. Huwag mong hayaang malabo ang iyong pananaw sa mapanlinlang na kaisipan. Hindi ka nasira ni nawawala at tiyak na hindi ka nakalimutan. Ang patuloy na bigat na iyong nararamdaman, ang pakiramdam ng labis na pagkalugmok, ay hindi isang sakit ng iyong kaluluwa. Ito ang pinakamalalim na bahagi mo na tumutugon sa isang malaking pagbabago. Isang napakahalagang paghahayag na aking inaayos sa loob mismo ng iyong puso. Nakakaramdam ka ba ng matinding pagnanais na lumayo, maghanap ng pag-iisa, na magpahinga lamang ng tahimik? Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Mahal kong anak, niisipin ang iyong sarili bilang makasarili o masyadong mahina. Dahil ito ay isang tunay at malalim na pagnanais na nangyayari sa loob ko. Inaakay kita sa isang panahon ng protektadong kapayapaan, isang sagradong kanlungan na inihanda para lamang sa iyo.
Tingnan ang tahimik na panahong ito bilang isang sagradong santuwaryo, aking minamahal. Pinabalot kita ng isang di nakikitang depensa, isang espiritual na kanlungan upang ihiwalay ka mula sa malupit na kritisismo, nakakaubos ng enerhiya at kaguluhan ng mundo. Pinoprotektahan kita mula sa anumang maaring makahadlang sa mahalagang pagpapanibagong ginagawa ko sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ang matinding pagkapagod na iyong nararanasan, aking minamahal, ang uri ng pagkapagod na kahit ang pagtulog ay hindi lubos na maibsan, ay talagang isang malalim na pagsasaayos sa loob ng iyong kaluluwa. Ang mga lumang gawi, kasama ang kanilang pamilyar na mga pattern at pasanin, ay unti-unting bumababa upang magbigay daan para sa isang mas malakas at mas malinaw na bersyon ng iyong tunay na sarili. Ikaw ay sumasailalim sa isang proseso ng paglilinis at pagpapanibago mula sa loob. Bawat luhang pumapatak ng walang malinaw na dahilan, bawat sandali na pakiramdam mo ay walang patutunguhan ka sa agos ng buhay, ay ang aking kamay na dahan-dahang nag-aalis ng mga pasanin at pagkabalisa na tahimik mong dinadala ng napakatagal. Lumilikha ko ng espasyo sa loob ng iyong kaluluwa, pinapakalma ang kaguluhan na nakapaligid sa iyo, upang ikaw, ako lamang ang manatili sa sagradong koneksyon na ito. Ang pagbabagong nagaganap sa loob mo ay isang napaka-personal na paglalakbay, isang paglalakbay na hindi lubos na maunawaan o maimpluwensyahan ng iba, kahit ng iyong pinakamamahal na mga tao. Huwag mong subukang ipaliwanag ito sa mga may ibang pananaw. Huwag mong pilitin ang iyong sarili sa mga sitwasyong hindi tugma sa mapayapang oras na inilaan ko para sa iyo, sapagkat ito ay nakatadhana upang pangalagaan ang iyong panlob na lakas. Hindi ka nakahiwalay dahil hindi ka minamahal, mahal kong anak. Nasa katahimikan ka dahil nababalot ka ng aking pinakamataas na proteksyon. Yakapin ang kapayapaang ito, mahal kong anak, bilang isang sagradong regalo, isang espesyal na biyaya na ipinagkaloob sa iyo. Inihahanda ka sa isang nakatagong kanlungan, kung saan hindi makikita ng ordinaryong mundo ang malalalim na pagbabagong nagaganap sa loob mo. Ang bawat sandali ng pagdududa, bawat kirot sa iyong puso, bawat pakiramdam ng kawalan na iyong nararanasan ay isang malinaw na senyales na malapit ka ng makumpleto ang isang malaking pagbabago. Gayunpaman mahal ko, manatiling mapagmatyag at mapagmasid. Habang sinisimulan mong matagpuan ang kapayapaan sa sagradong kahimikang ito, may mga puwersang maghahangad na guluhin ito. Kinikilala nila ang kapangyarihang namumulaklak sa iyong kapayapaan. Ang mga puwersang ito ay maaring mukhang hindi nakakapinsala, tila mabait pa nga. Ngunit ang kanilang layunin ay ilayo ka mula sa iyong ligtas na kanlungan at bumalik sa mga pang-abala. Mag-ingat sa mga bagay na pinapayagan mong lumapit sa iyong kaluluwa. Mahal kong anak, taglay mo ang likas na karunungan upang makilala ang mga nakatagong motibo na hindi nagsisilbi sa iyong pinakamataas na kabutihan. Sa ngayon, sa sagradong kapaligirang ito ng kapanahunan, lahat ng tunay na pagpapala ay ganap lamang na nabubunyag kapag hinayaan mong bumuhos ang sagradong daloy na ito sa pamamagitan ng iyong sinadyang pagsang-ayon. Hindi ito isang simpleng gawain, mahal ko, kundi isang malalim na pangako na pagtibayin ang sagradong komunikasyon na ito na nagpapahintulot dito, na ganap na mag-ugat at gumana sa buong iyong paglalakbay. Huwag hayaang ang pag-aalinlangan o kawalan ng seguridad ay makabawas sa mahalagang pagkakataong ito. Kung ang iyong kaluluwa ay naayon sa bawat salitang aking sinasabi, agad na palakasin ang sagradong kalasag na ito gamit ang iyong pinakamalakas na deklarasyon. Sabihin ng malakas, pinoprotektahan ka ng Diyos, upang iukit ang sagradong yakap na ito sa iyong kinabukasan. Huwag mong ibaling ang iyong tingin at huwag mong hayaang magambala ang iyong focus. Sapagkat sa sandaling darating, ang mga nakatagong katotohanan ay ibubunyag na maglalantad sa lahat ng nakatagong intensyon laban sa iyo. Ang pag-unawang ito ay magbibigay sa iyo ng panloob na lakas upang walang sinuman ang makahadlang sa kaluwalhatiang iyong matatanggap. Tanggapin ang liwanag na ito ngayon upang lubos na maunawaan ang mensahe nito, sapagkat ang paglalakbay ng aking hinirang ay nagsisimula pa lamang. Mahal kong anak, naunawaan ko ang matinding pagkapagod na lumilitaw kapag pakiramdam mo ay malayo ka sa iba, o kapag ang pang-araw-araw na pag-uusap ay tila mabigat sa mga hindi masabi na kaisipan o tahimik na paghuhusga. Likas lamang na makaramdam ng labis na pagkabalisa kapag ang mga pamilyar na tinig ay biglang nagkaroon ng hindi masabi na kahulugan, o kapag pakiramdam mo ay hinuhusgahan ka sa panahon ng malalim na panloob na kaguluhan, napakalaking personal na presyon,
o isang umuusbong na paggising sa loob mo. Minsan, kahit ang mga simpleng tanong, pagbabago sa tindig, o isang banayad na pagbabago sa tono ay maaring parang isang direktang hamon. Bagamat ang pakiramdam ng pagiging hinamon, naapektuhan, o tinarget ay maaring mukhang napakatoo at nakakabagabag, ang mga pakikipag-ugnayan ng tao ay kadalasang komplikado. Kadalasan, ang mga damdaming ito ay nagmumula sa mga simpleng hindi pagkakunawaan o sa mga pasanin na dinadala ng iba sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa halip na isang sinasadyang pagtatangka na guluhin ang iyong panloob na kapayapaan. Minsan, ang tila isang nakatagong tanong ay talagang kakulangan lamang ng kalinawan sa mga salita. Sa halip na tingnan ang bawat interaksyon bilang isang potensyal na banta o isang nakakatakot na hamon, mahal ko, mas makakatulong na magtuon sa pagpapalakas ng iyong panloob na kapayapaan at kapangyarihan. Ang mga gawin na nagtataguyod ng koneksyon, tulad ng tahimik na pagmumuni-muni o mapayapang oras sa kalikasan, ay makakatulong sa iyo na mabawi ang iyong pakiramdam ng balanse. Ang pagbibigay prioridad sa iyong sariling kagalingang pangkaisipan at pagpapanatili ng malinaw na mga hangganan ay makatulong sa iyo na tumayo sa isang mas matatag at balanseng pundasyon kapag naglalakbay sa mga komplikadong kapaligirang panlipunan. Kapag ang mga damdamin ng kalungkutan ay naging labis na nakakapanghina, ang paghahanap ng isang matalinong tagapayo o isang mapagkakatiwalaang taong mapagtatapatan ay maaring magbigay ng ligtas at malinaw na espasyo upang mailabas ang mga matinding emosyong iyon. Ang pakikipag-ugnayan sa mga sumusuporta at mahabagin na komunidad ay isang tunay na makapangyarihang hakbang tungo sa paghahanap ng kalinawan at kapayapaan habang ikaw ay naglalakbay sa mga mahirap na panahon ng buhay. Mahal kong anak, may mga pagkakataon na ang pinakamakapangyarihang tugon ay ang katahimikan. Isipin ang isang taong nakatayo sa harap ng kanilang mga tagapag-akusa na nahaharap sa huling paghatol, ngunit pinili ang isang marangal na katahimikan. Ang katahimikang iyan ay hindi pagsuko. Ito ay isang deklarasyon na ang mga makamundong opinyon ay walang kapangyarihan sa sagradong landas na inilatag ko para sa iyo. At gayon din para sa iyo. Ang tahimik na lakas sa mismong sandaling ito ay isang malalim na pagtanggap sa aking kalooban. Sa tuwing susubukan mong makipagtalo o ipaliwanag ang iyong panloob na pagbabago, hindi sinasadyang pinapabagal mo ang iyong sariling paglalakbay. Ibinibigay mo ang iyong panloob na lakas sa mga hindi nakatakdang sumama sa iyo sa susunod na yugto. Huminto sandali at tanungin ang iyong sarili, bakit mo dapat ipaliwanag ang disenyo ng langit sa mga nakakaintindi lamang ng wika ng mundong ito? Bitawan ang anino ng pagsisi sa sarili na kumakapit sa iyo. Maari kang makaramdam ng sama ng loob sa pagtatakda ng mga hangganan. Maari kang matakot na lumalayo ka sa pamamagitan ng paglayo sa iyong sarili mula sa mga nakalalasong relasyon. Makinig ng mabuti, aking minamahal. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi pagtataksil. Ganito mo pinoprotektahan ang pinakamahalagang kaibuturan sa loob mo. Wala kang responsibilidad na palugdan ang mga sadyang sumusubok na hadlangan ang iyong pag-unlad. Ang iyong tahimik na lakas ay isang makapangyarihang gawa ng malalim na panloob na lakas. Nalilito nito ang mga sumusubok na pigilan ka at pinipigilan silang maunawaan ang iyong susunod na hakbang. Kapag tumigil ka sa pagtugon, hinahayaan mo ang langit na direktang makialam at pagtibayin ang iyong landas. Huwag magsalita ng walang sinasabi. Huwag mong bigyang katwiran ang iyong sarili. Hayaang ang ebidensya ng iyong kapanahunan ang maging pinakamalinaw at pinakahindi may kakailang sagot. Ngayon, kung handa ka ng bitawan ang pangangailangang maunawaan ng iba kapalit ng ganap na proteksyon, pagtibayin ang pagsukong ito sa pamamagitan ng pagpapahayag. Amen. Ang katahimikang ito ay hindi walang laman, anak ko. Tahimik itong nag-iipon ng napakalaking enerhiya para sa lahat ng naghihintay. Ngunit ang paglalakbay na ito ay hindi nagtatapos sa mga salita. Maari kang magtaka kung bakit ang iyong katawan ay labis na pagod na halos hindi mo mayangat ang iyong braso o kung bakit lumilitaw ang mga kakaibang panaginip gabi-gabi. Doon nagpapadala ang iyong kaluluwa ng mga banayad na mensahe na kailangan mong maunawaan kaagad. Makinig ng mabuti, anak ko, dahil ang iyong pisikal na katawan ay sinusubukang maghatid ng isang katotohanan na hindi pa lubos na naunawaan ng iyong isip. Kamakailan lamang nakaramdam ka ng labis na pagod, isang pagkapagod na tila hindi gumagaling kahit anong pahinga. Nagigising kang mabigat ang pakiramdam at kahit ang pinakamaliit na gawain ay gusto mo nang sumuko.
Maari mo ring maramdaman na parang may dala kang napakalaking pasanin na walang ibang nakakakita. Huwag mong hayaang linlangin ka ng takot at isipin na ikaw ay nabibigo o may sakit. Ang totoo, ang iyong pisikal na katawan ay tumutugon sa isang malalim na espiritual na pagangat. Habang nagbubuhos ang langit ng mga bagong pananaw, habang tumataas ang iyong panloob na awtoridad, ang iyong katawan ay sasailalim sa isang muling pagsasaayos upang umangkop. Ang iyong espiritual na istruktura ay muling inaayos. Inihahanda ka para sa isang posisyon na may mas malaking impluwensya, isang lugar kung saan ka tunay na nabibilang. Maghanap ng kapanatagan sa aking sagradong pangako, aking minamahal. Tandaan na ang mga nagtitiwala sa akin ay mababago sa lakas. Sila ay susulong ng may panibagong enerhiya, ng walang pagod, ng walang pagkatisod. Ang kahinaan na iyong nararamdaman ngayon ang siyang pundasyon kung saan ihahayag ang iyong bagong lakas. Kasabay ng pagkapagod na ito, kilalanin ang bigla ang pag-agos ng emosyon na dumadaloy sa iyo ng walang babala. Bigla, maari mong matagpuan ang iyong sarili na umiiyak ng walang partikular na dahilan. May mga pagkakataon na ang kalungkutan ay gumagapang sa iyong kaluluwa, na nag-iiwan sa iyo na walang katapusang kawalan kahit na ang lahat ng bagay sa paligid mo ay tila normal. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Aking minamahal, ito ay isang natural na proseso para sa iyong lumang sarili na umatras na nagbibigay daan para sa isang mas malakas na bersyon ng iyong tunay na sarili. Isang malalim na panloob na pagbabago ang dapat maganap sa loob ng protektadong espasyo ng kapanahunan bago lumitaw ang bagong liwanag. Hindi ka nawawala sa kontrol. Ikaw ay sumasailalim lamang sa isang malalim na espiritual na muling pagsilang. Kung ang iyong puso ay sumasalamin sa katotohanan ito, kilalanin na handa ka ng tumanggap ng bagong lakas na ito. Ang pagpapatibay na ito ay hindi lamang sa iyong mga emosyon. Ito ay naroroon sa harap ng iyong mga mata sa pamamagitan ng mga banal na palatandaan. Napapansin mo ba ang mga tahimik na pagpapatibay sa iyong pang-araw-araw na buhay, anak ko? Maliliit na palatandaan na lumilitaw sa tamang oras o ilang mga tunog na umaabot sa iyo kapag ang iyong isip ay hindi mapakali. Marahil ang tila mga random na pag-uusap ay biglang nagbibigay ng direktang mga sagot sa mga tanong na tahimik mong itinatago sa iyong puso. Hindi lamang ito mga pagkakataon, mahal ko, ni hindi rin ito basta swerte. Ito ay mga banayad na bulong mula sa aking presensya. Ito ay mga katiyakan na ikaw ay laging ligtas sa aking mga bisig. Maging ang mga nakalilitong panaginip kung saan mo matatagpuan ang iyong sarili na naghahanap ng daan palabas o hindi makapagsalita ay mga sandali ng panloob na paghahanda. Ang iyong kaluluwa ay pinalalakas sa mga paraang maaring hindi mo pa nakikilala. Ang bawat panaginip ay nagbabadya ng pagbubukas ng mga bagong posibilidad sa loob mo. Manatili sa iyong kapayapaan, mahal ko, dahil ang lahat ng mga karanasang ito ay nagpapatunay na ikaw ay naglalakad sa landas na aking itinalaga para sa iyo. Ang iyong pagkapagod ay alisin. Ang iyong kalungkutan ay maaliw. Ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa mga sumalungat sa iyo ay malapit ng mahayag na magdadala sa iyo ng malalim na pag-unawa. Handa ka, mahal ko, para sa ganap na kalinawan na papalapit. Itaas ang iyong mga mata dahil ang landas sa hinaharap ay binabago. Ang kalituhan, ang kaguluhan, at ang mga hindi nasagot na tanong na dating bumabalot sa iyo ay kumukupas na ngayon. Ang iyong katatagan at pananampalataya, kahit sa pinakamahirap na panahon, ay nakikita na ngayon. Nagdadala ko ngayon ng isang bagong bukang liwayway sa iyong buhay. Anak ko, ang dating nakatago ay inilalantad na ngayon. Ang pagbubunyag na ito ang lulutas sa lahat ng kawalang katarungang tahimik mong tiniis. Bawat kasinungalingan, bawat nakatagong plano, bawat tusong pakana laban sa iyo ay mabubunyag. Hindi mo kailangang makipagpunyagi, mahal kong anak. Hindi mo kailangang harapin ang sinuman o subukang ilantad ang kanilang mga kilos mismo. Nakikitungo ako sa mga nagsasalita ng matatamis na salita, ngunit may mali siya sa kanilang mga puso. Ang mga gumagamit ng malumanay na salita upang itago ang kanilang mga intensyon ay hahadlang sa iyong landas. Ang tunay na kalagayan ay ihahayag, hindi bilang parusa, kundi upang palayain ka at magtakda ng malinaw na mga hangganan, upang ikaw ay sumulong ng walang pasanin ng mga lumang hadlang. Alalahanin ang aking pangako ng pagpapanumbalik, aking minamahal. Kung paanong lagi kong ibinabalik ang kinuha mula sa mga nagtitiwala sa akin at pinapataas pa ito ng higit pa sa orihinal nitong kalagayan, gayon din ang mangyayari sa iyo.
Lahat ng inakala mong nawala sa panahong iyon ng tahimik na pagtitiyaga, ang iyong panloob na kapayapaan, ang iyong mga probisyon, ang iyong mga relasyon, ay inihahanda na ngayon upang ibalik sa iyo ng sagana. Ito ang aking nararapat na gantimpala para sa mga nananatiling tapat kapag ang pag-unawa ay tila napakahirap hanapin. Anak ko, tapos na ang panahon ng pakikibaka. Ang mga bagay na dating tila mahirap ay magbubukas na ngayon ng maayos. Ang mga landas na palagi mong pinaghirapan na tahakin ay magbubukas na ngayon ng madali sa harap mo. Ang tahimik na yugto ng paghahanda ay tapos na. Ang tulong, mga pagkataon, at mga angkop na kasama ay natural na darating sa iyo. Isang malinaw na direksyon ang pupuno sa iyong isipan, papalitan ang lahat ng dating pagdududa ng panloob na lakas na magtutulak sa iyo pasulong. Minamahal ko, ang iyong matatag na atensyon sa aking mga pahayag ay nagpakita ng malalim na lakas sa loob mo. Kinukumpirma ng debosyong ito na nalampasan mo na ang sukdulang pagsubok ng pasensya. Ang bunga ng iyong paghihintay ay abot kamay na ngayon. Naghihintay ito sa iyo sa pintuan ng iyong susunod na hakbang. Binibigyan kita hindi lamang ng isang pangako, kundi pati na rin ang mahahalagang paraan upang maisakatuparan ito ngayon. Idirekta ang iyong buong panloob na sarili patungo dito ng higit kailanman. Huwag mong hayaang may makaabala sa iyo mula sa mahalagang sandaling ito. Ang mga puwersang magkasalungat ay nanginginig. Anak ko, dahil naunawaan nila ang iyong susunod na hakbang ay puputulin ang kanilang kapit magpakailanman. Ang mga darating na sandaling ito ay napakahalaga. Kung ang aking salita ang siyang katiyakan at ang iyong kahandaan ang siyang instrumento, kung gayon ang iyong mabilis na desisyon na sumulong ang siyang susi sa pagbukas ng kandado na nagbubukas ng pinto patungo sa kaluwalhatiang aking inihanda. Handa ka na bang lumipat mula sa simpleng pagtanggap patungo sa aktibong pamumuhay sa kapangyarihang ito? Humayo ka ng walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng sagradong katiyakan ay tunay na nagigising lamang kapag nakatagpo ka ng isang espiritong lubos na mapagpasakop. Ikaw ay isang sisidlan na ngayon ay nakapatong sa gitna ng aking nagliliyab na puting herno. Ang init na ito ay hindi dumarating upang sirain ang iyong esensya, kundi upang tunawin ang mga latak na mainaasahan ng tao na kumapit sa iyong kaluluwa. Sa ganitong pagkatunaw na estado, ibinubuhos kita sa isang bagong hulmahan na aking sariling disenyo, pinapalamig ang metal sa isang anyo na may kakayahang makayanan ang mga presyon ng mga matataas na lugar. Ang martilyo ng aking salita ay humubog sa iyong pagkatao, hanggang sa ang mga marupok na patong na iyong lumang sarili ay mabasag sa palihan na ito ng katahimikan. Ang bawat hampas ay ang katumpakan ng pag-ibig. Tinitiyak na walang mga bitak na nananatiling nakatayo bago ang iyong tunay na lakas ay mahayag ng buong kahanga-hanga. Kasabay nito, ikaw ay parang isang ugat na tumatagos sa nagyayelong lupa ng isang mahabang taglamig. Habang ang iba ay nakakakita lamang ng isang tigang na bukid, inaalagaan ko ang iyong mga nakatagong ugat sa kadiliman, tinuturuan kang uminom mula sa malalim, walang katapusang mga bukal. Ang tahimik na gawang ito sa ilalim ng lupa ang nag-angkla sa iyo ng napakatibay, kaya't ang mga paparating na hangin ay lalo lamang magpapalakas ng iyong determinasyon. Kunin ang mahalagang butil na iyong itinago para sa iyong sariling kaligtasan at ihasik ang mga ito sa lupa ng misyong ito bilang isang sinadyang gawa ng pananampalataya. Ang isang dakot ng butil na mahigpit na hawak sa isang nakasaradong kamay ay hindi kailanman makakita ng ani. Ngunit kapag naihasik sa ararong lupa, ito ay lilikha ng isang tulay sa pagitan ng iyong mga pangangailangan at ng aking walang hanggang panustos. Ang handog na ito ay ang hilaw na mineral ng iyong paggawa na dapat mong ilagay sa altar na ngayon para sa aking layunin. Gawing panangga ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagbibigay ng nasasalat na kaloob na ito na nagpapakita na pinahalagahan mo ang ginto ng aking kaharian ng higit kaysa sa kalawang ng mundo. Ang sakripisyong ito ang panggatong na nagpapanatili sa apoy ng aking layunin na nagliliyab ng maliwanag sa iyong buhay. Habang ibinibigay mo ang kaloob na ito, panoorin ang mga unang ulan na bumabagsak sa iyong buhay, na nagdadala ng kasariwaan sa iyong pananalapi sa paraang hindi mo kinailangang pagtrabahuhan upang makamit. Ang matutulis na tinik ng iyong mga nakaraang pagkabalisa ay madudurog ng makapangyarihang paglago ng aking biyaya na ngayon ay sasakop sa teritoryong minsan mong sinuko sa takot. Lalakad ka sa mga darating na araw na parang isang hinulma na espada, matalas at matigas ang ulo laban sa mga pakana ng mga dating nag-iisip na mahina ka.
Ang espada sa iyong kaluluwa ay tatadtarin ang kaguluhan ng iyong mga kaaway sa isang galaw lamang dahil hindi ka na malambot na metal, kundi isang sandatang hinulma sa aking presensya. Sumulong ka na ngayon. Ikaw ay ginto na nakaligtas sa nagliliyab na apoy at lumilitaw ng may kinang na hindi kailanman mababahiran ng mundo. Halos kumpleto na ang gawain at bukas na ang landas, aking minamahal. Naririnig ko ang tahimik na sakit ng mga lumang salita na umaalingaw-ngaw pa rin sa loob mo. Nakikita ko ang mahinang kirot mula sa mga nakaraang paghihiwalay at ang pamilyar na mga bulong ng pagdududa na muling lumilitaw kapag hindi mo inaasahan. Alam ko ang tahimik na pasanin na iyong dinala, kung paano ka lumitaw na malakas kahit na ang kawalan ng isang tao ay nagdulot sa iyo ng matinding sakit. Ngunit ngayon, anak ko, makinig kang mabuti. Tunay na nagbago ang mga panahon. Sa sandaling ito, pumapasok ako sa pinakamalalim na silid ng iyong puso. Nagdadala ako ng malalim na kasariwaan sa iyong pagkatao, sa iyong tahimik na mga kaisipan, sa iyong hindi mapakali na kaluluwa, at sa iyong pagod na katawan. Kung saan ang pangunawa ng tao ay walang nakikitang daan palabas, binubuksan ko ang isang malinaw na landas. Hindi lamang ito isang simpleng aliw na iniaalok ko, kundi isang ganap na muling pagsilang. Inayos ko ang mga bagay na naging magulo sa loob mo sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng mga pagsubok at hinihingi ng buhay. Inaalis ko sa iyo ang tahimik na pasanin na pumigil sa iyo at ibinabalik ang mga bagay na hindi makatarungang inalis ng may karangalan. Bagamat karamihan sa aking gawain ay nagsisimula sa katahimikan, ang mga resulta nito ay magiging malinaw. Makakakita ka gamit ang mga bagong mata. Nasa tabi mo ako, aking minamahal. Nasa paligid mo ako. Nabubuhay ako sa loob mo. At walang anuman, tunay na walang anuman, ang makapaghiwalay sa iyo mula sa malalim na pagmamahal na ipinagkakaloob ko sa iyo ngayon. Pinoprotektahan ko hindi lamang ang iyong sariling paglalakbay, kundi pati na rin ang mga konektado sa iyo. Ang mga lumalakad kasama mo sa kapayapaan ay mapapanatiling ligtas din ng iyong katapatan sa akin. At kung sa tingin mo ay walang nagbabago, tandaan ito. Ang ginagawa ko ay palaging nagsisimula sa katahimikan, ngunit malapit ng maging malinaw. Makita mo ang mga resulta ng proteksyong iyon. Ang mga iniiwan ka ng walang dahilan, iyon ang iyong kalayaan. Ang mga pagkakataon ay nawawala bago pa man makumpleto. Ang mga ito ay dating hindi nakikitang mga patibong. Kapag biglang nagsara ang mga landas, ako ang gagabay sa iyo palayo sa panganib. Matutong magtiwala kahit sa harap ng mga tila nawawalang bagay. Sapagkat ang bawat pagpapakawala kapag kasama ko ay may dalang tahimik na regalo. Ngayon, aking minamahal, sumulong ng may lubos na kumpiyansa. Ang labanan sa loob mo ay nasakop. Ang iyong paligid ay dinadalisay. Ang bawat kawalan ay pinupunan. At ang isang buhay na sumasalamin sa aking presensya sa loob mo ay magiging isang malinaw na tanda na ang sinumang umaasa sa akin ay hindi kailanman mabibigo. Ako ay nasa tabi mo. Ako ay nasa paligid mo. Ako ay nabubuhay sa loob mo. At walang anuman, tunay na walang anuman, ang makapaghihiwalay sa iyo mula sa malalim na pagmamahal na ipinagkaloob ko sa iyo ngayon. Nagdadala ako ng isang malalim na pagpapanabago sa iyong buong, sa iyong pagkatao, sa iyong katawan, isip at kung saan ang pangunawa ng tao ay walang mahanap na paraan. Nagbubukas ako ng isang bagong landas. Pinapakalma ko ang iyong panloob na tensyon, pinapatay ang iyong mga natitirang pagkabalisa, at ibinabalik ang balanse sa iyong panloob na sarili. Ipinapakalat ko rin ang kapayapaang ito sa mga mahal mo, aking anak. Ang isa na lumitaw sa iyong isipan, hindi lamang nawawala ang mga pisikal na paghihirap, kundi pati na rin ang malalalim na sugat sa iyong kaluluwa, ang mga masasakit na salita, at ang mga natitirang epekto ng mga nakaraang paghihirap ay gumagaling na. Isang malalim na katahimikan ang bumabalot sa iyo. Yakapin mo ito dahil ito ang panahon kung kailan ako kumikilos sa banayad na paraan upang magdulot ng nasasalat na pagbabago. Hindi ito basta ginhawa lamang. Ito ay isang ganap na muling pagsilang. Itinatama ko ang mga naging magulo sa loob mo sa paglipas ng panahon sa pamamagitan ng mga pagsubok at pressure ng buhay. Alam ko kung saan eksakto nagsimula ang mga sugat. Ngunit ngayon, pinakakawalan ko mula sa iyo ang naipon na mga pasanin ng tensyon, panloob na presyon, at tahimik na kalungkutan. Makinig ng mabuti, aking minamahal. Isang malalim na kapayapaan ang bumababa sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Ang lahat ng natitirang pagkabalisa ay unti-unting nawawala. Mararamdaman mo ang isang malalim na pagbabago sa iyong buong pagkatao.
Nagdadala ako ng pagkakasundo kung saan ang pag-iisip ng tao ay dating nakakita ng mga limitasyon dahil ako ang lumikha sa iyo. Alam ko ang bawat bahagi mo, bawat landas, bawat pag-isip, at lahat ngayon ay ibinabalik sa aking disenyo para sa iyo. Kung saan ka dating nakaramdam ng kahinaan, matutuklasan mo ang panloob na lakas. Ang kaguluhan sa loob mo, aking pinatatahimik, anak ko, pinapalitan ito ng malalim na katahimikan. Ako ang pinagmumulan ng lahat ng kabuuan. At ngayon, ibinubuhos ko ang isang malalim na pagbabago sa iyo. Ang mga lumang salitang iyon na binigkas noong unang panahon ay umaalingaw-ngaw pa rin na parang isang tahimik na sakit. Ang pakiramdam ng paglimot, isang bagay na akala ko'y nalampasan ko na, ay bumalik sa anyo ng pagdududa sa sarili. Ang mga paghihiwalay na sinusubukan mong balewalain ay nagdadala pa rin ng tahimik na sakit. Papasok ako sa mga nakatagong silid ng iyong kaluluwa. Inaalis ko ang bigat ng mga nakaraang alaala mula sa iyo, hindi upang burahin ang iyong kasaysayan, kundi upang punuin ito ng bagong pag-unawa at tagumpay. Malapit na, papasok ka sa isang panahon ng malalim na kapayapaan. Napakalalim na ang nagdudulot sa iyo ng kalungkutan ngayon ay magiging malinaw na mga palatandaan ng aking kabaitan bukas. Iniunat ko rin ang aking kamay sa mga mahal mo sa buhay, mahal kong anak. Ang pangalang ibinulong mo sa tahimik na panalangin sa loob ng mga araw, buwan o taon ay narinig ko. Hinipo ko sila. Ang pasanin na nagpapabigat sa kanila, pinapagaan ko. Ang pakikibaka na bumabalot sa kanila, tinatapos ko. Ang bigat na nakapaligid sa taong iyon sa iyong pamilya, ay inaalis ko mula sa kanila. Sapagkat ang kabuuan na dinadala ko sa iyong buhay ay hindi natatapos sa iyo lamang. Ito ay kumakalat na parang isang banayad na batis na dumadampi sa iyong tahanan, sa iyong mga miyembro ng pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, at sa iyong malalapit na kaibigan. Ito ang pagpapala ng pinagsasaluhang pagpapanumbalik. At saan man nagkaroon ng dating paghihiwalay sa pagitan ng iyong panloob na espiritu at ng iyong panlabas na buhay, dinadala ko ang ganap na pagkakaisa. Maraming pisikal na paghihirap ang nagmumula sa isang pusong hindi mapakali, at maraming mahihirap na panahon ang nagsisimula sa mga emosyong matagal na nakakulong. Ngayon, pinag-iisa ko ang iyong katawan at espiritu. Magsisimula mo itong mapansin sa mga darating na araw, mahal kong anak. Ang iyong pagtulog ay magiging mas mapayapa. Ang iyong paghinga ay magiging mas malaya. At ang iyong puso ay muling makakahanap ng mapayapang ritmo nito. Pinuputol ko rin ang mga hibla ng patuloy na mga paghihirap na nagmarka sa nakaraan ng iyong pamilya. Ang mga kondisyong nagpahirap sa mga nakaraang henerasyon, tinatapos ko na ang mga ito ngayon. Ang nakaapekto sa iyong mga magulang ay hindi makaapekto sa iyong mga anak. Anumang huwara na dating nakakulong sa iyo, winawasak ko ito mula sa pundasyon nito. Ang dating pasanin sa iyong pamilya, binabago ko ito tungo sa isang deklarasyon ng kalayaan. Huwag mong katakutan ang naghihintay sa iyo, sapagkat nilinis ko ito gamit ang aking pangako. Nais ko ring maunawaan mo ito, aking minamahal, na ang pagpapanumbalik na ito ay hindi nakasalalay sa iyong pagiging perpekto. Hindi ito isang bagay na iyong nakakamit sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Ito ay binibigay ng aking walang hanggang pag-ibig. Kahit na nangingibabaw ang kawalan ng kapanatagan, kahit na lumitaw ang takot, kahit na sa gitna ng iyong mga luha, nananatili akong hindi nagbabago dahil ang kabuuan na aking ibinibigay ay hindi isang bagay na dapat mong pagsikapan. Ito ay purong biyaya, at ngayon ibinubuhos ko ng sagana ang biyayang iyon sa iyo. Yakapin ito kahit na hindi mo ito lubos na naunawaan. Yakapin ito kahit na hindi mo agad makita ang mga resulta. Ako ay kumikilos at ang mga resulta ng gawaing ito ay magiging malinaw, kitang-kita at hindi malilimutan. Kapag ibinahagi mo ang iyong naranasan, malalaman mo. Dahil kasama ng panloob at panlabas na paggaling, binibigyan kita ng bagong pananaw. Makikita mo ang buhay sa pamamagitan ng iba't ibang mga mata. Ang mga lugar na dating mabigat sa iyong puso ay magiging mga lugar na ngayon ng kapayapaan. Ang mga gawaing dating nangangailangan ng labis na enerhiya ay magiging mas madali na ngayon. Binibigyan kita ng balanse, binibigyan kita ng kalusugang may layunin. At upang hindi ka na bumalik sa pinagmumulan ng sakit na iyon, pinabago ko ang iyong pang-araw-araw na gawi. Tinuturuan kita na tanggihan ang nagpapahina sa iyong espiritu, ilayo ang iyong sarili sa mga bagay na nakakasakit sa iyo, at pakainin ang iyong sarili ng mga bagay na nagpapalakas hindi lamang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong kaluluwa. Kaya huminga ng malalim, nandito ako. Ako ay nagpapagaling.
Ako ay nagpapanumbalik. Ako ang iyong tagapagbigay. Binubuksan ko ang mga landas kung saan dating tigang na lupa lamang ang dating. Ang mga mapagkukunan ay lilitaw mula sa mga hindi nasahang lugar, at ang mga pagkakataon ay darating ng hindi mo na kailangang pilitin ang mga ito. Maniwala ka rito, ang iyong mga kamakailang alalahanin sa pananalapi ang hulish. Isinaayos ko ang iyong material na buhay ng may malinaw na layunin. Sapagkat ang ibinibigay ko sa iyo ngayon ay hindi lamang pera. Ito ay probisyon na may malinaw na layunin. Inaalis ko sa iyo ang pasanin ng emosyonal at material na pagdepende na pumigil sa iyo na huminga ng malaya. Inaalis ko ang mga espiritual at makamundong utang na naipon sa paglipas ng mga taon. Marami sa mga ito ay hindi dahil sa iyong kawalan ng organisasyon, kundi dahil sa kawalan ng katarungan, pagtataksil, at mga pangyayaring hindi mo kontrolado. Nakita kong dumanas ka ng mga pagkalugi na hindi mo nararapat. Nakita namin ang mga pintong nagsara sa kabila ng iyong pinakamahusay na pagsisikap. Nasaksihan namin ang paglalagay mo ng iyong tiwala sa iba para lamang malinlang. Nakita namin ang lahat ng bagay na tila handa na, ngunit sa huling sandali, isang hindi inaasahang pangyayari ang umagaw sa iyo ng pagkakataon. Ngunit sinasabi ko sa iyo, minamahal kong anak, ang mga bagay na hindi makatarungang kinuha sa iyo ay ibabalik ko ng may karangalan. Ang dating nagdulot sa iyo ng tahimik na kahihiyan ay magiging pampublikong patotoo. Iniuugnay ko ang iyong buhay pinansyal sa kabutihan at katotohanan. Mula ngayon, ikaw ay iaangat ng aking matibay na katapatan at gagabayan ng aking karunungan. Ipapakita mo sa lahat na ang tunay na kasaganaan ay wala sa pag-iipon ng kayamanan, kundi sa kapayapaan ng pagkaalam na palagi kang magkakaroon ng sapat para sa iyong mga pangangailangan. At wala kang kakulangan hindi ngayon, hindi bukas o kapag nagbago ang mga pangyayari, sapagkat ang aking pinapalaya sa iyo ay mahigpit na hawak sa aking kamay, at ang nagmumula sa aking kamay walang makakapigil. Binibigyan kita ng pag-unawa, minamahal kong anak, upang hindi ka lamang makatanggap, kundi mapamahalaan din ng may malinaw na layunin. Ang aking ipinagkakatiwala sa iyo ay sumasaklaw sa parehong simula at wakas. Ito pag-aalaga at paglago. Ito ang sagot at ang landas pasulong. Magsisimula ako sa pamamagitan ng pagdala ng mga mapagkukunan sa pamamagitan ng hindi naasahang paraan. Ang atensyon ay ibibigay sa iyo. Darating ang mga imbitasyon. Ang mga dating nakakalimot sa iyo ay muling maalala ka. Ang mga bagay na dating nahadlangan ay malayang dadaloy ngayon. Ang maaring abutin ng maraming taon bago makamit ng tao ay aking maisakatuparan sa isang iglap. Ang aking landas ay hindi limitado ng mundo. Ito ay ginagabayan ng aking salita. At ang aking salita para sa iyong buhay ay isang kasaganaan na higit pa sa iyong mga iniisip o hangarin. Hindi ko kailanman nilayon na ikaw ay umiral lamang. Tinawag kita sa isang buhay na may dignidad, panloob na kapayapaan, at bukas na puso. Binabago ko ang iyong tiwala sa iyong mga pagsisikap, sa iyong mga mapagkukunan, at kung paano mo pinapanatili ang iyong buhay. Nakikita ko ang pasanin ng mga nakaraang pagkabigo, ang mga paghihirap na nagpapagod sa iyo, ang mga hindi matagumpay na pagtatangka, ang mga taong nagsamantala sa iyo, ang mga hindi natupad na pangako. Ngunit hindi ako katulad nila, aking minamahal. Ang aking salita ay palaging totoo. Ang iyong mga iniisip ay lilinawin ng bagong pag-unawa, malinaw na direksyon, at banayad na karunungan. Ang mga landas na nagbubukas sa harap mo ay hindi lamang para sa iyong sariling kapakinabangan, kundi pati na rin upang mapasigla mo ang iba. Huwag magatubiling ialok ang iyong mga mapagkukunan. Huwag matakot na magsimulang muli. Huwag umatras sa maingat na pagkilos, sapagkat ako ay kasama mo. Binibigyan kita ng malinaw na pananaw, malalim na panloob na kamalayan, at isang mapayapang espiritu upang gabayan ka. Kapag ang kapayapaan ay nasa iyong puso, ang iyong panustos ay naroroon din. Kung saan ako kasama mo, magkakaroon ng pag-unlad. At kapag nakinig kang mabuti sa aking patnubay, susunod ang paglawak. Ang kasaganaan na aking iniaalok ngayon ay naglalaman ng mga tiyak na direksyon. Kung kikilos ka ayon sa aking isiniwalat, matutuklasan mo na ang bawat desisyon ay magbubunga ng magagandang resulta. Kahit ang maliliit na hakbang ay mag-ugnay sa iyo sa mahalagang tao, sa tamang lugar at sa tamang oras na aking itinakda. Akayin kita sa bawat pag-isip ng pangangailangan. Hindi lamang kita pinaglalaanan, kundi tuturuan din kitang mag-isip bilang isang tagapamahala, hindi lamang bilang isang nagdurusa. Hindi ka nilikha upang magmakaawa para sa aking inihanda para sa iyo.
Hindi mo kailangang magpakumbabang magmakaawa para sa aking ginagarantiya. Buksan mo lamang ang iyong puso upang tumanggap. Bibigyan kita ng perpektong oras, ng mga kinakailangang paraan, at isang mapayapang puso upang sumulong. Kapag dumating ang oras para kumilos, mararamdaman mo ito. Sapagkat ako ay naroon, gagabay sa iyo, maglilinis ng landas, at magpapatunay sa bawat isa sa iyong mga hakbang. Unawain mo ito, aking minamahal na anak. Ang kasaganaan na darating ngayon ay hindi lamang para sa iyong sariling mga pangangailangan. Nagsisilbi ito ng mas malalaking layunin. Kasama sa aking plano para sa iyo ang pagdadala ng ginhawa sa iba, aking minamahal na anak. Nais kong ikaw ay maging pinagmumulan ng paggaling kung saan dating nanatili ang iyong sariling sakit. Ang mga paghihirap na iyong hinarap sa pagbibigay ay aakay sa iyo sa isang malalim na pag-unawa sa iba. Ang malalim na pag-unawang iyan ang mag-uudyok sa iyo na magbahagi, magpakalat at magbigay. Sapagkat sinumang tunay na pinagpala ay nakakaintindi sa kahalagahan ng pagbibigay ng bukas palad. Huwag magulat kapag ang mga bagay ay mabilis na naayos. Huwag mag-alinlangan kapag ang mga balakid ay nauwi sa maayos na kaginhawahan. Iyon ang aking biyaya na inihayag. Nagbago na ang mga panahon. Ang dating napigilan ay mabilis na lalago ngayon. Ang tila mga nawawalang pagkakataon ay hindi inaasahang magbubunga. Naalala ko ang mga tahimik na handog na iyong ginawa. Nakikita ko ang mga banayad na gawa na iyong ibinigay ng hindi naghahanap ng papuri. Napapansin ko ang paggalang na iyong ipinakita kapag walang nakatingin sa iyo. Dahil dito, ibinubuhos ko ang masaganang supply sa iyo na nagdadala ng kalayaan at tumpak na patnubay. Ang ibinibigay ko sa iyo ay magdudulot ng ginhawa, hindi pasanin. Hindi lamang ito magsisilbi sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan, kundi makatulong din sa iyo na makamit ang iyong pinakamalalim na mga inaasam. Hindi lamang ito para sa ngayon, kundi para rin sa paghubog ng hinaharap. Sa makatuwid, ihanda ang iyong puso, aking minamahal na anak, sapagkat inilalabas ko ang aking masaganang probisyon sa iyong buhay. Hindi para sa panlabas na pagpapakita, kundi para sa tunay na kalayaan. Hindi para sa mayabang na pagmamalaki, kundi para sa pagpapatoo. Alam ko kung saan naubusan ng mga salita. Naunawaan ko kung saan nagugat ang sama ng loob. Ngayon, pinipili kong pagalingin ang tila sira na at hindi na maibabalik pa. Isinasara ko ang mga puwang, pinapalambot ang mga pusong matigas, at kinakalag ang mga buhol na nabuo sa paglipas ng mga taon. Malapit na ang isang muling pagsasama na nagmamarka ng isang bagong kabanata. Ang mismong mga salitang inaasam mong marinig, tiyak na maririnig mo. Ang dating tila walang hanggang paghihiwalay ay magbubunyag ng aking kapangyarihan na magdulot ng pagkakasundo. Walang emosyonal na distansya ang napakalaki para malampasan ng aking espiritu. Walang katahimikan sa pagitan ng mga tao ang hindi ko kayang baguhin tungo sa kalinawan. Kumikilos kami sa loob ng mga pusong nababagabag, inaalis ang mga pasanin ng pagmamataas, takot, kawalan ng kapanatagan, at pagkakasala na naipon sa paglipas ng panahon. Nakita namin ang kalungkutan na hindi mo maipahayag sa mga salita. Nakita namin ang pasanin ng pagkakaroon ng pagpapakitang matatag, kahit na ang kawalan ng isang tao ay tahimik na nagdudulot ng matinding sakit sa loob mo. Alam namin kung ilang beses mong hinangad na subukang ayusin ang isang relasyon. Ngunit ang takot sa pagtanggi o hindi pagkakaunawaan ang pumigil sa iyo sa pagkukusa. Ngayon, mahal kong anak, inaalis ko ang pasanin na iyan mula sa iyo. Naglalagay ako ng lakas ng loob sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Hindi lamang iyon, lumilikha rin ako ng espasyo para sa mga bagong koneksyon sa paligid mo. Mag-aayos ako ng mga hindi inaasahang pagtatagpo, mga pag-usap na dating tila imposible, at mga pagkakataon para sa paggaling kung saan dating nanatili ang mga sugat. Tinutugunan ko ang mga ugat ng mga nakaraang alitan, mga isyung hindi nalutas, mga hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga aksyon, at mga desisyong lumikha ng distansya. Walang nakatago sa akin. Naunawaan ko ang iba't ibang kwento, ang mga nakatagong intensyon, at ang mga hindi masabi na iniisip ng mga taong lumayo sa iyo. Nagsisimula na tayo ng proseso ng pagpapanumbalik hindi lamang ng mga koneksyon, kundi pati na rin ng tiwala, pagmamahal, at paggalang sa isa't isa. Ang mga nasira ay muling mabubuo ng may higit na lakas, mas malinaw na pag-unawa, at mas tunay na kalikasan. Nagdadala rin tayo ng kagalingan sa iyong kaluluwa, pinalalaya ka mula sa mahihirap na karanasan sa loob ng iyong pamilya. Ang mga siklo ng pagiging hindi pinapansin, minamaliit, malupit na pagtrato,
o pakiramdam ng kawalan ng emosyon ay malapit na matapos. Hindi mo na mababalikan ang sakit na dati mong naranasan. Hindi ka na madadala ng mga nakaraang pagdurusa. Mula ngayon, binibigyan kita ng mga bagong alaala, bagong pakikipag-ugnayan at mga bagong simula. Naunawaan ko ang pakiramdam ng kalungkutan kahit na napapaligiran ka ng marami. Alam ko ang sakit ng hindi pag-unawa, hindi tunay na pakikinig, at kawalan ng espasyo para magbukas. Ngunit binibigyan kita ng isang bagong yakap ng suporta. Dadalhin ko sa iyong buhay ang mga taong maari mong tunay na maging iyong sarili. Mga taong hindi ka husgahan batay sa iyong nakaraan, ngunit tutulungan kang maging ang taong nilayon ko para sa iyo. Pagagalingin ko rin ang mga ugnayan sa mga taong, sa kabila ng mga pagsubok, ay nananatiling mahalaga sa paglalakbay ng iyong buhay. Dahil may mga ugnayan akong hindi ko hayaang mawala. Ang mga ito ay ibabalik, muling itatayo at palalakasin. Nagdadala ako ng kagalingan sa mga relasyon ng pamilya, sa pagitan ng malalapit na kaibigan at sa pagitan ng mga dating malapit ngunit naggalayo. Alam ko ang iyong malalim na pananabik na muling pag-ugnayin ang mga relasyong iyon, ngunit hindi mo alam kung paano. Lilikha ako ng koneksyon na iyon. Ngayon, hinahawakan ko ang mga puso. Ginigising ko ang mga alaala. Pinupukaw ko ang pagbabago sa mga puso ng mga taong nanakit sa iyo at nagdadalang malalim na kapayapaan sa iyong kaluluwa. Mahal kong anak, ang tunay na paggaling ay hindi magiging ganap sa loob mo hanggat hindi mo binibitawan ang nakaraan. Binibigyan kita ng panloob na lakas upang magpatawad, hindi bilang tanda ng kahinaan, kundi bilang isang landas patungo sa tunay na kalayaan. Makikita mo ang muling paglitaw ng kagalakan. Maririnig mo ang mga mabubuting salita mula sa mga dating tahimik. Ang mga hindi inaasahang mensahe, koneksyon at paanyaya ay darating sa iyo. Huwag kang magulat kapag ang mga bagay na tila natutulog ay muling nabuhay. Lahat ng lamig ay maglalaho. Ang init ay gigisingin. Ang paggalang ay muling itatayo. Papasok ako sa pinakasentro ng kasaysayan ng iyong pamilya. Itinatayo ko muli ang lahat sa pundasyon ng katotohanan, pagpapakumbaba at habag. Kung saan may kawalan, ang aking presensya ay magiging malinaw. Kasama mo rin ako sa iyong pinakamalapit na bigkis. Nakikita ko ang iyong paghihirap na kumapit sa tila nagwawasak na. Alam ko ang kalungkutan ng pagiging malapit sa iyong tao, ngunit pakiramdam ay malayo sa espiritu. Alam ko ang mga pag-usap na natigil, ang mga pangarap na nananatiling hindi natutupad, ang mga kilos na hindi naunawaan. Ngunit ngayon, binibigyan ko ng bagong buhay ang iyong mga relasyon. Inaalis ko ang malabong pananaw, ang lambong ng mga lumang sugat, at ang mga natitirang anino sa iyong puso. Binibigyan ko kayo ng mga bagong paraan ng pakipag-usap, mga bagong pananaw, at mga bagong paraan upang kumonekta. Sapagkat ang pag-ibig na nagmumula sa akin ay hindi sumusuko, hindi napapagod, at hindi kailanman naghahangad ng paghihiganti. Ang pag-ibig na iyon ay nagtatayo, nag-aayos, nagtitiis, at nagbabago. Kung naghihintay ka ng pagbabalik ng isang tao, alamin na nagsimula na akong gumawa ng mga kayusan. Ang iyong paghihintay ay makatwiran. Ang ipinagkatiwala mo sa akin ay inaalagaan ng may pinakamalalim na pagmamalasakit. Inihanda ko ang mga puso para sa kanilang muling pagsasama. Kapag nangyari iyon, malalaman mo na hindi ito dahil sa pagsisikap ng tao. Ito ang aking direktang kamay, at ang aking pinagsama, walang makakapaghiwalay. Kapag nakumpleto ko na ang lahat, gagawin ko itong ganap. Wala nang sama ng loob, wala nang masasakit na alaala, wala nang malalalim na pilat, tanging kapayapaan, kalayaan, mas malalim na pag-unawa, at isang bagong simula. Muli kang ngiti sa isang taong inakala mong tuluyan nang nawala. Lalakad ka kasama ang mga dating nanakit sa iyo, ngunit ngayon ay magbabago na. At higit sa lahat, aking minamahal, ikaw mismo ang magiging pinagmumulan ng kapayapaan para sa iba. Kung saan naghahari ang tunay na papag-ibig, nako. Kaya, manatiling matatag sa pag-ibig. Huwag mong hayaang manlamig ang iyong puso. Huwag kang magkimkim ng galit, kawalang bahala o masamang hangarin. Sa halip, linangin ang pag-asa. Ako ang Diyos na laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Ngayon, pinagtitibay ko ang ugnayan ko sa iyo at sa iyong pamilya. Nagsimula na ang gawain ng pagpapanumbalik at walang makakapigil sa aking pinlano. Habang nakikinig ka sa mga salitang ito, aking minamahal, isang pagbabago ang nagsisimulang maganap sa kaibuturan mo. Ang takot ay nagiging lakas ng loob. Ang pagdududa ay nagbibigay daan sa katyakan. Pinalalaya kita mula sa pagkakahawak ng pagkabalisa, mula sa nakatagong kahihiyan, at mula sa pasanin ng pakiramdam na hindi sapat.
Ngayon, binubura ko ang mga maling label at ginigising sa iyo ang tunay na taong nilikha ko bago ang iyong unang hininga. Hindi ka na maliligaw ng mga nakaraang sakit, kundi ng aking pag-ibig, isang pag-ibig na nagpapagaling at tunay na gumagabay sa iyo. Sapagkat hindi kita nakikita sa pamamagitan ng mga marka ng nakaraan, nakikita kita sa pamamagitan ng liwanag ng pangakong ginawa ko sa iyo. Matagal bago ka pa pinangalanan, alam ko na ang iyong walang hanggang layunin. Aking minamahal na anak, nakinig ka ng may bukas na isang pusong tunay naghahanap sa aking presensya at katotohanan. Damhin ang pagbabago sa loob mo, ang kapayapaang tumatama at ang pagtaas ng lakas. Ito ang pangakong nabubunyag, ang mas malinaw na landas na inilatag ko sa harap mo. Isipin ang mapayapang kumpiyansa na makikita sa iyong pang-araw-araw na buhay, ang kalayaan sa iyong kaluluwa, ang gaan sa iyong mga hakbang habang lumalapit ka sa akin. Bilang isang taong gumagalang sa aking mga salita, nananawagan ako sa iyo ngayon na hayaang magugat ng malalim ang mga katotohanang ito sa iyong puso. Balikan ang mga ito ng madalas, pagnilayan ang mga ito. Hayaang baguhin nila ang iyong pangunawa. Ipahayag ang iyong taos-pusong pagsang-ayon sa mensaheng ito, sapagkat sa paggawa nito, pinagtitibay mo ang gawaing ginagawa ko sa loob mo at sa paligid mo. Ang iyong paglalakbay ay hindi lamang para sa iyong sarili. Ang liwanag na pinagningas ko sa loob mo ay nilayong kumalat. Ibahagi ang mensaheng ito sa mga kailangang makarinig nito, sa mga naghahanap ng parehong kapayapaan at pagpapanumbalik na iyong natutuklasan. Sumama sa aking tapat na bayan na nagdadala ng aking katotohanan sa mundo, nagdadala ng ginhawa sa mga lugar kung saan ang pagdurusa ay matagal nang nagtagal. Alamin na ang aking presensya ay laging kasama mo, ginagabayan ang iyong bawat hakbang. Patuloy akong maghahayag ng higit pa upang akayin ka ng mas malalim sa aking layunin. Bumalik upang tumanggap ng mas malalim na pangunawa, sapagkat naghanda ako ng higit pa para sa iyo. At habang patuloy kang sumusulong, naway ang aking walang hanggang kapayapaan ang siyang pumalibot sa iyo. Ang aking matibay na katapatan ang siyang magpapanatili sa iyo. At ang aking banal na biyaya ang siyang magliwanag sa iyong landas. Ikaw iniingatan, minahal ngayon at magpakailanman.